Magkano nga ba ang magagastos bago ka makapagtipid ng ganitong klaseng electric bill or ganitong klaseng bayarin sa inyong kuryente buwan-buwan? So dito sa video natin yan mga idol, tatalakayin natin dito kung magkano ang nagastos ko dito sa aking solar setup bago ako nakapagtipid or bago ako nakapag-bill ng ganitong klaseng electric bill buwan-buwan. So wag na tayong magpatumpit-tumpit pa mga idol, direct to the point na tayo para magkaroon naman kayo ng idea kung magkano nga bang inyong gagastusin para kayo makatipid ng ganitong klaseng electric bill. So ganito mga idol, umpisahan natin dito sa ginagamit kong hybrid na inverter. So ito nga yung nagpapagana ng 220 na mga appliances ko, no? Ito yung naglalabas ng 220 volts or AC dito sa aking mga appliances. So ito ang brand natin na ginamit ay SRNE na hybrid at ito ay merong capacity na 24 volts, 3 kilowatt. Ito ay nagkakalaga mga idol ng 18,000 pesos. Yan yung presyo nito. Noon yon, last 3 months ago or last 7 months ago, kasi mag-8 months na to mga idol simula nung naisalpak ko at simula nung nabili ko. Ngayon hindi ko nakabisado kung magkano yung presyo. Pero nung nabili ko ito mga idol, nasa 18,000 pesos yan. Pwera pa yung shipping fee. And then next natin yung ating MPPT SRNE rin ito. Yung ginamit ko 40 amperes nga lang ito. So ito ay nagkakahalaga ng 3,800 pesos. Sa Shopee ko lang nabili yan mga idol. Huwag kayong mag-alala dahil kung gusto nyong umorder ng mga ganito, ilalagay ko naman lahat yan sa comment section, yung mga links na nagamit ko dito, no? And then next natin dito mga idol, yung ating battery kasi dito ay merong capacity na 210 Ah na 24 volts yan mga idol. So 16 pieces yan, naka 8S2P, 16 pieces lahat yan. So malaki ang natipid ko dito mga idol kasi yung battery na ginamit ko dito ay galing sa scrap na battery na nabili ko rin lang sa aking kakilala. Ang presyo niyan per cell ay nasa 1,000. So 16 pieces yan mga idol, 16,000 din yan. Pwera pa yung ating mga nagamit na BMS dyan. So suma total pati BMS at saka active balancer mga idol, sabihin na lang natin nasa 18,500 dito sa battery. Ngayon kung makakatsamba rin kayo ng ganyan mga scrap na battery at okay na okay pa naman, ay malaking matitipid nyo. Kumpara sa mga aftermarket, sa mga branded na baterya, eh medyo talagang kakamot din kayo ng bulsa. And then next naman natin mga idol yung ating solar panel na 4 na piraso, na meron tayong 2 piraso na Trina at saka 2 piraso na OSDA. So dito sa OSDA mga idol ay gumastos tayo dyan ng 5,000 per piece. So 2 piraso yan, so 10,000 na yan. And then dito naman sa 2 Trina, ang per piece nyan is nasa 7,000 nung nabili ko. Pero ngayon mga idol, ang presyo na lang ng Trina ay nasa 4,800 na lang ata, something mga ganon. Yung per piece nyan sa 450 watts na Trina. Medyo mura na kasi mga idol yung mga presyo ngayon ng mga solar panel. Kaya maganda mag-invest ngayon ng mga ganyan, ng ganitong solar setup dahil medyo bumaba yung mga presyohan kasi marami ng mga competitors. So, kung binabalak nyo mag-solar setup ngayon, 2025 ay napakaganda mag-invest mga idol. And then, dito naman sa mga accessories niya, sa mga wires, PV wires, sa mga railings ng mga panel, ay sabihin na lang natin lahat yan, pati mga circuit breaker, mga protection devices, sabihin na lang natin nasa 15,000 pesos. So, suma total niyan mga nasa 90,000. Kasama na siguro dyan mga idol yung liliboran nyo na tao na tutulong sa inyo mag-akyat ng solar panel sa inyong itaas ng bubong. So nasa rough estimation 90,000, hindi na bababa dyan mga idol. So magdedepende na lang yan kung saan kayo bibili. Ayan yung aking total na nagastos dito sa aking solar setup bago nga ako nakatipid ng ganitong klaseng bill sa aking monthly electric bill, no? So nasa 120 plus na lang. So hoping bumababa ito sa summer kasi yung 120 pesos na bill namin mga idol, bill namin yan kasi nitong nakarang buwan, ilang buwan din, magdadalawang buwan na atang ulan-ulan. So
ma-maximize ko siguro yung aking mga appliances sa pagdating ng summer. Regarding nga naman sa ROI or return of investment mga idol, kung ako ang tatanungin nyo ay dahil gumastos ako ng nasa 90,000 yung aking nagastos dito sa ganitong klaseng solar setup, siguro mababawi ko lang yan after siguro 4 na taon. Yung estimation ko, no, kung ROI ang pag-uusapan para sa akin mga idol. Kasi ang aking electric bill dati, nung wala pa kaming solar setup, ay gumagastos kami ng 2,000 pataas buwan-buwan. Eh, ngayon nasa 120 pesos na lang, so to 110 pesos yung aking monthly electric bill. So malaki yung aking natitipid, no? Nakatipid ako ng 1,800 mahigit. So itatimes mo yan ng 4 na taon, dun ko palang mababawi yung aking nagastos dito sa ganitong solar setup. Kung yun nga, sabi ko mga idol, kung ROI ang pag-uusapan natin. Para sa akin kasi bago ako nag-solar setup ay hindi ko inisip ang ROI or return of investment dahil ang pakay ko talaga dito ay yung comfortability ng aking pamilya. Dito kasi sa amin mga idol ay madalas ang electrical interruption, madalas ang brownout, konting bagyo lang na dumaan or meron kasi ng aming rotational brownout dito mga idol. So para sa akin, kapag ka nagkaroon ng mga ganong pangyayari, maraming brownout, mas maganda yung merong naka-solar, at least merong nakantabay na power dito sa amin at comfortability nga ang aking inisip dito sa aking pag-invest sa solar bago ako nag-install. So hindi ROI yung aking talagang pinopoint dito bago ako nag-install mga idol. Kasi medyo matagal-tagal yung ating ROI kapag gagamitin natin dito sa ating mga pang-household. So malaki ang natin yan kung sa mga business natin gagawin. Lalo na mga idol, nung bagyong Pepito ay sadya talagang napakalaki ng tulong na ng aking solar setup dahil nakatulong nga tayo sa ating mga kapitbahay sa ating mga pag-charge ng kanilang cellphone, no? Dahil halos 1 linggo rin kami dito noon na walang kuryente gawa ng bagyo, maraming natumbang mga poste. So para sa akin palang mga idol, yung meron kang kuryente kapag brownout ay napakalaking bagay na yun para sa akin. Doon pa lang siguro naka-ROI na ako. Masaya na yung aking kalooban kasi ako lang naman may kuryente. So bago kayo mag-install ng inyong mga solar setup mga idol, isipin nyo munang maigi kung gusto nyo bang makatipid or gusto nyo makapag zero bill, or yun nga, gusto nyo para sa inyong comfortability ng inyong pamilya, no? Pagka brownout, hindi ka mangangapa sa dilim. So sana ang video natin mga idol na ito ay nakatulong sa inyo na makapag-isip-isip kung ano nga talaga ang plano nyo. Kung gusto nyo mang balakin na pasukin ang solar industry, I hope nakatulong ang ating video mga idol. So sa mga hindi pa mo nakasubscribe, inaanyaya ko kayo mag-subscribe mga idol dito sa ating YouTube channel para kung meron man tayong mga bago na namang video na ganitong pinag-uusapan ay lagi po kayong updated. So yun lang, maraming salamat.